Arroyo dumating na sa Malacanang mula po yan sa Laguna kung saan nagkaroon po siya ng Local Peace Security Council meeting doon. At para naman bigyan po tayo ng update, naroon ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, alas 12:45 ngayong tanghali ay lumapag ang chopper na lulan si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito sa Palasyo ng Malacanang. Ngayon ay batay sa ating impormasyon na nakuha, ay nagkakaroon ng emergency cabinet meeting para nga i-assess itong sitwasyon na nagaganap sa kasalukuyan sa Makati. Nakita rin natin kanina, Connie, na dumating itong si Presidential Spokesman Ignacio Bunye. Sinubukan natin siyang hingan ng kahit anong reaksyon o anumang pahayag kaugnay nga ng sitwasyon sa Makati. Pero ngumiti lamang siya at tumaway at nangakong mamaya daw ay magbibigay siya ng update sa mga miyembro ng media. Sa ngayon, Connie, ay patuloy namang kalmado ang sitwasyon dito sa Palasyo ng Malacanang. Itong press room ang siyang punong-puno sa ngayon at lahat ng mga miyembro ng media ay nag-aantay nga para sa isang briefing mula sa Palasyo. Yes, Connie. Ivan, matanong ko lamang, meron tayong nakikita ngayon sa video kasi ng mga armored vehicle or trucks. Nakikita natin yan ngayon sa paligid ng Malacanang, pati yung mga barikada? Yung mga barikada, Connie, nakita natin yan papasok dito sa Malacanang. Kaninang bago pa man daw mag-alas 11 ng tanghali ay sinet up na yan ng mga pulis at ng mga PSG. Bagamat sa aking kinatatayuan ngayon ay wala naman tayong nakikitang mga armored vehicles dito sa paligid ng ating kinatatayuan. Oo, naghigpit din ang seguridad, Ivan, I'm sure, dyan sa paligid ng Malacanang. Yes, Connie, sa katunayan, sa dinaanan nga natin kanina sa Arlegui Gate ay medyo mahaba na yung pila ng mga sasakyan dahil kung dati isang silip lamang ginagawa ng mga PSG, ngayon talagang binubulat-lat ang mga compartment ng mga sasakyan pumapasok dito sa loob ng palasyo. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, nagkalat na rin po ngayon ng ilang mga armored vehicles or truck dito naman po sa Makati at nandoon ang ating kasamang si John Consulta. John? Yes, sa ngayon na nga, Maris, patuloy nga nakaantabay ngayon dito ang mga tauhan ng Philippine Army at Philippine Air Force. Kanina ang aking napaulat ay mayroong tayong napansin dito na dalawang APC tanks at dalawang 6x6 trucks na punong-puno ng mga sundalo. Pero sa ngayon ay nadagdagan na ito, Maris, no? Sa bilang ngayon ay meron na nadagdagan pa ito ng isa pang armored vehicle, isang APC na atin na ngayon nakikita pumaparada dito sa lugar, sa bahagi ng Ayala o sa kanto ng Buendia. At sa ating pagtatanong ay galing ito sa Camp Bagong Diwa. Ayon sa ating impormasyon na kalapin mula dito sa mga opisyal, patuloy nilang inaantabayan ng Panginoon sa mga kasamahan nila na mag-aantabay dito sa isang gasolinahan dito sa may Makati. At medyo pinalayo ngayon tayo sa lugar ng pinagtatausan ng kanilang mga meeting. Sisikapin natin ngayon lumapit ng konti. Dito kung nakikita nyo ngayon sa ating video, meron na ngayon mga full full battle gear ng mga sundalo at patuloy nga tayong didistansya lamang mula dun sa kanilang ginagawang konferensya. Patuloy na masusi pinag-uusapan ang kanilang magiging diskarte nga dito, Maris, sa patuloy na krisis na nagaganap ngayon sa Makati. John? So ngayon, yes, Maris. John, si Connie Season ito, no? John, gusto ko lang malaman kung sino ang in charge ngayon dyan at sino yung sinusundan ng mga sundalo na nakikita natin ngayon sa video. Okay, kanina sa ating pagkatanong ay si General Ferdinand Mesa, ang Commanding General ng NCR Command, ang siyang patuloy na nangunguna nga dito sa kanilang pag-usap. Pero sa ating nakita na nga kanina, ay nagsidatingan na rin ang ilang mga tauhan ng Special Action Force ng Philippine National Police mula nga sa Camp Bagong Diwa. Diyan kung saan... Go ahead. Yes, Connie. Kung saan ka nakatayo ngayon ay nakasara na yan sa motorista. At ano ba yung nakikita nating sitwasyon dyan ngayon? Bilang nakikita natin ngayon sa video, marami sa mga sundalo talaga nakatayo na dyan. Ano ang nakikita nating reaksyon ng mga naka-standby naman ng mga motorista dyan? Sa ngayon, Connie, patuloy nga na
normal naman yung sitwasyon sa ilang bahagi dito sa bandang kaliwa natin. Patuloy pa rin umaandar ang trapiko, dali ng trapiko. Meron pa rin mga nagpapagasolina dito sa tinutuntungan nating gasolinahan sa ngayon. Pero nakita na nga natin kanina, personal na nakisuyo ang isa sa mga manager ng gasolinahan sa opisyal ng AFP na medyo iayos ang konti parada ng kanilang mga sasakyan. At dahil patuloy na rin inaantabayanan pa nga na inaasahan na darating pa ang karagdagang puwersa sa lugar na ito. Kung sa ating napapansin, mukhang ito ang isa sa mga primary staging point na gagawin. No? Bagamat kanina, Connie, sa ilang minuto pa lamang ang nakakaraan, nang meron tayong nakitang dalawang 6x6 trucks ng may markang Philippine Air Force. At sa kanilang pumasok sila dito sa loob ng ng Makati area, no, mula sa south area sila ay kumaliwa, dire-diretso sila kumaliwa, punong-puno ng mga sundalo, naka-full battle gear, diretso sa bahagi at papaloob ng Makati. John? At hindi nga lang natukoy kung saan sila tumuloy. Yes, Connie? Babalikan ka namin, John, maya-maya lamang. Samantala, nasa Manila Peninsula Hotel naman si Tina Panganiban Perez para sa update pa rin tungkol po sa press con ng dating Vice President Teofisto Guengona. Tina? Sa ngayon, Pia, si Bishop Tobias nang nagsasalita at ang panawagan niya sa Pangulo i-examine ang kanyang konsensya at magdesisyon. Ito pa. We are supporting a caretaker government with a civilian, not a junta. That's why even the military are not supposed to be there. No? The civilian government that is transitory and caretaker for 1.5 to 2 years in order to institute reforms in our own institutions. And then afterwards, we can go to a presidential election when the field is clear and the playing fields are also equal for everybody, not only for those who have money, those who are who have the rich politicians that can come. We should also have a certain chance that even ordinary poor people who are honest can take care of our own, even local governments. Even in the local government, they have no chance. So this is our own position. No? So my dear friends, I ask the media also to be very sparing also in your own questioning, because your own questioning, parang nasa gobyerno kayo at a time when the people are supposed to be helped. Do not give them courage to do what they are planning to do. So now I am ready to be questioned. Bishop, is your stand as a member of the CBCP or as a member of the KMP? I'm speaking as an individual bishop, and I leave the statement to our president to speak in the name of all the CBCP. He has that power, and I am sure that he is now listening to what is happening right now. Okay? We are going to wait for that. In the meantime, I am giving a individual position as a citizen of this republic, even if I am a bishop. What do you want the people to do at this time? The people I want the people to do is this: side with what is right. Side with what is right. If you think that the two soldiers, General Lim and Senator Trillanes, has done the right thing right now, then support. If you think that they did bad, then go to the other side. But I feel that so far it is a peaceful move. And I do not expect the other part of the military to make a counterattack Tina? as they are now Tina? threatening. The international Tina? community is looking at how Tina? we are going to handle the situation. Hello, Tina? Sir, when you say you want the people to support the two soldiers, can you be more specific by how do you want them to manifest the support? By coming over I here? cannot be specific because the people know what is best. The people know
will exercise their own judgment in due time. But we need leaders in order to help them out also. I think we are now exercising that part. And I hope that everybody who has some sense of our own, some sense of patriotism will also help us. Senator Taker, gusto niya ilagay. Di ba sinabi ko na sa iyo, ng caretaker government, nakakakita lang kami sa judiciary so far. Tina? To be about four. Okay? And the Chief Justice is the one that is being... Okay, Tina Pangiliban Perez po nag-uulat mula pa rin po sa Manila Peninsula. Samantala nakatutok naman si Susan Enriquez sa meeting ni Senator Trillanes. Susan? Yes, Connie, nandito kami sa isa sa mga function room sa second floor nitong Manila Pen. Andito si Senator Trillanes at itong si General Danilo Lim. Hanggang ngayon hindi pa sila lumalabas pero closed door nga yung kanilang pagpulong at hindi pinapayagan yung mga media na makapasok dito, nakabantay dito yung mga sundalo, yung mga magdalo na suot nila yung kanilang mga tado. No? At sinasabi na in 30 minutes ay magbigay sila ng kanilang statement kung ano man yung mapagkakasunduan o kung ano man yung magiging resulta ng ginagawa nilang pag-uusap dito nga sa isa sa mga function room dito sa second floor ng Manila Pen. Yung mga pagkain dito na dapat ay gagamitin o sa mga event o affair na gagawin dapat dito ay inialis na at ito nga ay dahil sa medyo yung kaguluhang nangyayari ngayon dito dahil nga doon sa nagaganap na pagpupulong dito ng mga leader nitong Magdalo sa pangunguna ni Senator Trillanes at nitong si General Danilo Lim. So, as soon as matanggap natin yung statement ay agad nating ihahalin sa ating mga tagapanood pa ni. Susan, paglilinaw lamang so sa kasalukuyan ay nakansela na lahat ng mga functions na meron dyan ngayon sa Manila Peninsula dahil dito sa pangyayaring ito. Yes, correct, Connie. Kanina nasa lubong na natin yung mga dapat may mga seminar at sabi nga nila, hindi na nila alam yung gagawin dahil siyempre cancelled na. Yes. Nasa lubong din natin kanina doon sa pinaka-driveway nitong hotel na yung mga bisita nila na naglalabasan na, dala-dala yung kanilang mga maleta, karamihan sa nasa lubong natin kanina. Mga foreigners na may nakausap tayo ng mga empleyado na nanghihinayang nga dahil sabi nga nila halos fully booked sila ngayong mga panahon na to dahil magpapasko at marami mga nag-uwian dito sa bansa. Siyempre, yung mga walang tutuluyan nag-hotel so parang fully booked sila. Meron sila mga nakabook ng mga kasalan, mga ganyan, mga reunion. Okay. So lahat ng yun ay Susan, dahil sa nangyaring ito ay na-cancel. Yes, Connie. Hihingan ka namin ng iba pang update maya-maya lamang, Susan. Yan po ang pinakahuling balita dyan naman sa Manila Peninsula. Antabayanan po ninyo ang iba pang detalye ng balitang yan dito lamang sa GMA. Huwag pahuli sa balita, i-text ang GMA News Space on sa 4627 o mag-log on sa www.gmanews.tv. Ako po si Connie Sison. Avoid any, as much as possible, any destruction of public property at ma-settle hanggat maaari sa isang mahinahong paraan itong sitwasyon na ito. But yung ating militar at yung ating police, they're resolved to enforce the laws ayon sa kanilang pagkakaintindi ng ating mga batas. At palagi ko naman, naiintindihan din ng ating mga mamamayan kung ano ang mga dapat ipatupad. Counting correction La Paulo, hindi nag-issue ang presidente ng warrant of arrest. No, sir. Order. Hindi nag-order ang presidente. Ang nag-issue ng warrant of arrest, ang husgado. Ayan din ang nag-order sa Secretary of Defense to implement the warrant of arrest. So the authorities there are prepared to use force if necessary? Hanggat maaari ay sana ay maayos ito sa isang mapayapang paraan. Ano ba yung procedure kung i-enforce mo yung warrant, yun ay dapat sundin. Sir, is there any deadline to be given to these guys hold up in the Manila Peninsula Hotel before force if may be used against them? Meron tayong mga internal guidelines na hindi naman siguro na dapat sabihin. Palagi ko naiintindihan din ng kabila kung ano ang paano i-enforce itong kautusan ng korte. Sir, will the President push through with a trip to Spain and London on Saturday? Tuloy yan. Tuloy ang this state visit. Kaya't yung mga kasama dun sa pwede na kayong lumakad if you're supposed to go ahead of the President. Yes,
Marie. Sir, since Trillanes is involved, is the executive branch getting in touch with the Senate also so that at least Senate President Villar or Biazon can do something to talk to Trillanes? On their own, I heard some of the senators already make statements. And if I understand them correctly, they are batting for the rule of law also. Sir, was the palace taken by surprise by all of this? Kasi the president was in San Pablo, Esperon was in Mindanao, etc. Of course, we had our Pinapaalis po ako. respective Pinapaalis ako, schedules. Susan, papunta dun sa The table. President went to San Pablo as scheduled. Secretary Ermita and I went to the Senate for our respective Yes po. budget hearings. But immediately upon learning of this incident, we rushed back to the palace. So far, sino yung mga tao na tingin natin nasa likod nito? And are there businessmen involved behind this? Palagay ko ay mahirap tayong Kasalukuyan po ngayon naririnig natin ang press con na ginaganap sa Malacanang sa pangunguna ni Press Secretary Ignacio Bunye kasama si DNR Secretary Lito Atienza at si Congressman Serge Apostol. Sa ngayon po ay sinasagot na ang ilan sa mga katanungan ng media ni Press Secretary Ignacio Bunye. Samantala, balikan naman po natin ngayon ang ating kasamang si June Veneracion, kaugnay pa rin sa update dyan sa Manila Peninsula. June? Yes, Connie, nandito na ngayon yung dalawang kaklase nitong si Brigadier General Danny Lim sa Philippine Military Academy Class 1978. Itong sina Superintendents, Police Superintendents Reside at Calunsod. Sila yung ipinalada dito para magsilbing negosyador at para makipag-usap dito kay General Danny Lim. Dahil kanina pa nga nandito itong si NCRPO Chief Police Director Jiri Barrias. Pero hindi siya pinapapanik. Pero nagkakaroon na ng initial contact dito sa grupo ni Danny Lim at dito kina Colonels Calunsod at Reside. At inaasahang bababa ngayon si Captain Gary Alejano, isa sa mga leader ng Magdalo, para kausapin itong dalawa kung papapasukin ba o hindi. Sir, ano po bang mga initial, ito po si Senior Superintendent Reside. Sir, tingin mo makakaya mapag-usapan itong problema ito ngayon? Susubukan po natin. Kasi kung iparating security para sa kanya, at pag bumaba siya, kami makausap na classmate ay Being a classmate ni General Lim, ano pong pwede niyong i-release sa kanya na minsan? siguro, as classmate, siyempre, kukumbinsin namin. Okay. Ayusin natin dito Yan pong ng naririnig maayos. natin ngayon ay ang panayam ni June Veneracion kay Superintendent Reside. Samantala, balikan naman po natin ngayon ang ating kasama namang si Susan Enriquez na nasa lobby ng Manila Peninsula pa rin. Susan? Yes, Connie. Yes, Susan. Andito pa rin kami sa second floor sa function rooms nitong Manila Pen. No? Ay ilang minuto pa lang nakakalipas na dumating dito si dating Vice President Fisto Lingona. Pumunta siya doon sa kwarto na kinaroroonan mismo nito si Senator Trillanes at ito si General Lim. Pero ito si Senator Trillanes, halos tumiyak nga lumalabas siya dito sa pinaka-hallway sa mga function rooms pero hindi naman siya lumalapit. Kanina lumapit siya bahagya sa mga media pero hindi naman siya nagbigay ng mga pahayag. So ngayon medyo doon pa rin sila sa loob at yung mga miyembro ng media ay nakaantabay pa rin at nag-aintay kung ano ang mga bibigay nilang pahayag sa mga susunod na oras dahil nga dito sa ginagawa nilang closed door meeting dito sa isa sa mga function rooms dito sa loob ng Manila Pen. Connie? So Susan, sa ngayon wala pa tayong ideya kung ano more or less ang pinag-uusapan nila dito sa closed door meeting. Wala pa kaming ka-idea. Kasi kanina nga sana, nung lumapit si Senator Trillanes, inakala namin na magbibigay ng statement, pero lumapit lang siya bahagya pagkatapos ay umalis na rin at hindi siya nagbigay ng anumang statement o pahayag. Kamusta, Susan, ngayon ang scenario naman dyan, yung situation dyan sa Manila Peninsula? Dahil nabanggit mo kanina na may mga ilang functions nga ang nakansela na at napauwi yung ibang sa mga guests dyan. Dito sa kinalalagyan namin, dito sa second floor, ilang function rooms dito. Definitely, wala na talagang functions dito dahil yung mga kwarto dito, naggalap dito yung mga miyembro ng Magdalo. No? Doon sa labas, hindi ko na nakikita kung ano yung kondisyon. Alright, babalikan po natin si Susan Enriquez. Ngayon naman tinututukan ni Joseph Morong ang mga kaganapan sa Department of Justice. Joseph, kamusta na dyan? Yes, Connie. Tumanggi itong si Chief Justice Renato Puno sa alok ng grupo ni Trillanes na pamunuan ng isang caretaker government. Nakausap natin itong si Attorney Jose Maidas Marquez sa kapagsalita ng Korte Suprema at ayon sa kanya ay kababalik-balik lamang ni Puno ngayong umaga galing Guam kung saan ay umattend siya ng conference ng Asia Pacific Judges
sa Guam simula noong linggo. At pagdating nga daw nito ay nasurpresa rin ito sa nakita niyang kaganapan dyan sa may Makati. Pero sinabi ni Atty. Marquez na hindi makikisawsaw si Chief Justice Puno sa mga politikal na kaganapan sa ating bansa. Sa kanyang statement, sinabi niya na the judiciary should be insulated from political events. Yes. And we will leave it to the politicians. Joseph, yes. nagpalabas ang husgado daw nitong warrant of arrest. Meron ba tayong detalye tungkol dyan? Correct. Nakausap natin itong isang prosecutor, no, si Senior State Joseph? Hello? Yes, Joseph, go ahead. Yes, Connie. Nakausap natin itong si Prosecutor Navera. Isa doon sa mga prosecutor ng kaso ni na Trillanes at itong si Lieutenant Layu. Kasi sinabi niya na nung magawa ni Trillanes sa kanilang aksyon ay nagpalabas agad. Yes, go ahead, Joseph. Joseph. Alright, susubukan po nating balikan naman si Joseph Morong mula po naman dyan sa DOJ. Sa ngayon po, nakikita pa rin po natin ang ilan sa mga kawani ng pulis at ilang sundalo pa rin na nakasakay po sa mga truck ng militar. At ito nga po ay nakaantabay lamang at nakikita ho natin ngayon na sila po ay kalmado naman. Wala pa namang nagaganap na kahit anong tensyon sa paligid. May mga ilang motorista na dumaraan pa rin dito po sa may Makati Avenue. Samantala, balikan po natin ang mga pangyayari sa Makati bunsod ng pagkilos ng grupo ni Senador Antonio Trillanes. Bandang alas 11 ng umaga nang mag-walkout si Senador Trillanes kasama ang grupong Magdalo mula sa Makati RTC. Naroon sila para sa pagdinig sa kaso ng grupong Magdalo. Kasama nilang lumabas ng korte ang kanilang mga bantay at naglakad sa Ayala Avenue. Marcha raw ito para sa pagbabago. Bago magtanghali ay nag-press con sa Manila Peninsula Hotel sina Senador Trillanes at Brigadier General Danilo Lim. Kasunod dito ang press con ni dating Vice President Teofisto Gengona at Bishop Tobias. Nakabarikada ngayon sa hotel ang militar. Dahil po sa nangyari, isinailalim sa red alert ang buong AFP. Nanawagan din sila sa publiko na maging mahinahon. Ngayon naman po... Ngayon naman po puntahan natin ang ating kasamang si John Consulta na narayan po ngayon sa Makati. John? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay kumilos na nga itong ilang puwersa ng Armed Forces of the Philippines at saka itong Special Action Force ng Philippine National Police. Sa pagtaya natin kanina, dalawa muna yung napansin natin na 6x6 trucks. At ito, nilalapitan natin sila ngayon. Kakaalis-alisan nito doon sa ating gasolinahang pinanggalingan. Patuloy na kaantabay dito sa Ayala. Alam mo, Connie, ilang minuto lang ang biyahe nito mula doon sa ating criminal na posisyon. At talagang abot na natin dito ang Manila Peninsula. Nilalakad natin ngayon itong Ayala at nakikita natin ngayon ang ilan sa mga mukha ng mga sundalo na patuloy na kaantabay dito. Sa ating informasyon din nakalap kanina, Connie, sa mga sumama kanina, ayon sa Provo Marshal na ating nakapanayam kanina, Connie, ay 15 sundalo o 15 bantay ng mga Magdalo ang sumama kay Senator Trillanes. At ang mga sumama dito ay mayroon ng Navy, Marine at Air Force. Pero hindi sumama ang mga miyembro ng Philippine Army. At kinuwento niya sa atin ang mga buong pangyayari. At sinabi nga niya na nagulat daw sila sa naging takbo ng sitwasyon. Sa ngayon ay patuloy na nakaantabay itong karamihan ay mga miyembro ng Special Action Force sa ating taya ay hindi ito papapa ng 70 ng mga fully armed ng mga sundalo, ng mga elemento ng Special Action Force. Nagmula pa ang mga ito, Connie, sa Camp Prangong-Diwa. So ito ay miyembro ng Special Action Force. Ano pa, John? Special Action Force, Connie, yes. Kanina rin napansin natin na pagdating ng dalawang Hummer vehicles sa bahagi ng Ayala Corner Buendia sa mga oras na yon ay may marka ng Marines yung Hummer vehicles dumating. Pero kararagay umalis din ito at umiretso dito sa bahagi nga ng direksyon papunta ng Manila Peninsula. At sa ngayon, meron pa rin mga nakaantabay na mga sundalo sa bahagi ng Ayala Corner Buendia sa gasoline ng aking pingalingan. At nag-establish sila doon ng kanilang satellite base. Naglagay na ng linya ng telepono, naglatag na ng kanilang mga preparasyon at nagdikit na sila sa media, Connie. Pinapalay
nakatayo na tayo doon sa lugar na yon. Samantala, anumang oras daw ay nag-iantay na lamang sila ng huling mga abiso hindi sa kanila mga susunod na gagawin, Tony. John, nabanggit mo na nag-aantay na lamang sila ng instruction. Kanino manggagaling ang instruction? Na-establish na ba natin, John, kung kaninong grupo ang talaga nagpadala dito sa mga pulis at sundalo? Connie, kanina ang nangunguna sa mga meeting na gaganap kanina ay sina General Tikman at si General Mesa, ang NCR Commanding General, dito nga sa Manila, sa AFP. At ayaw nilang ipaalam sa media for security reasons kung ano yung kanilang magiging plano. Pero patuloy yung kanilang mga ginagawang paglalatag na kanilang mga susunod na gagawin. At patuloy pa raw din ang inatabayanan, Connie, ang pagdating pa ng ilang mga miyembro ng Sandatahang Lakas. Pero ang isang malinaw dito, lumalapit na, unti-unting pumupwesto itong mga miyembro ng Special Action Force na mula sa Kapagong Diwa, armado silang lahat. At pinripping na kanina. At meron pa nga tayong kuha dito, Connie, na pinanumpa sila ni General Mesa. Sinabihan sila na ang mga nandito nga sa Manila Peninsula, lumabag sa hindi nila ginalang ang judge sa naging proceeding kanina sa Makati. At sila ngayon ay lumalabag sa konstitusyon. So yun yung naging directive nila kanina at patuloy sila nakaantabay dito. Okay, John, paglilinaw lamang kasalukuyan nakikita natin sa video na nakikita natin ngayon na nakalinya yung mga pulis, nakaposisyon sa Ayala EDSA. Pero saan sila tutungo kapag may order na daw sila? Okay, Connie, sa impormasyon ating nakalap kanina, ay binibigyan na nga ng malinaw na direktibo ang mga tao sa lugar ng Manila Peninsula na i-evacuate na, umalis na sa lugar na yon. Ito, Connie, nakikita natin sa video, gumagalaw na. Kung kumikilos na ngayon, Connie, sa mga oras na to, ang mga member ng Special Action Force sa ating harapan, bumababa na sila isa-isa, bit-bit ang kanilang mga Armalite. At, okay, ito yung naka-helmet pa. Full battle gear. Full battle gear talaga, bit-bit. Meron pa kapasin-pasin din. Connie, meron po sila mga helmet, meron sila gas mask na bit-bit. Ops, pero teka lang, Connie, mukhang okay. Bumabalik? Mukhang may nagpabalik, Bumabalik sila. Pero kapansin-pansin, itong mga armas na bit-bit nila, hindi biro-biro. Ito'y karaniwan na lamang binibigay nga sa mga special units ng Philippine National Police. Pero makikita natin nga ngayon sa ating video, Connie, na ito nga meron silang mga gas mask, no? At dito sa ating kinalalagyan, patuloy pagbuhos ng ulan. Gumagalaw na kung ano yun, kumikilos ng bahagya ang ilan sa mga sasakyan ng Special Action Force. Ito tuloy na kumilos. Gumagalaw na ngayon, umaandar, patungo, papalapit sa Manila Peninsula. Okay. Nalalaman ba natin, John, nalalaman ba natin na meron tayong information kung sila ay talagang papunta na nga ng Manila Pen at talagang susugurin na papasok ang mga si Senator Trillanes at itong si Brigadier General Lim? Sa mga oras ito, Connie, wala pa tayong konfirmasyon na gano'n, pero isang malinaw, Connie, hindi na sila malapit. Ito sa aking harapan, dumadaan ngayon ng isang armored personal carrier, masikap, at sa ating nakapanayam kanina, mga driver dito at mga taong nasa loob. Sila ay nagmula sa Camp Bagong Diwa, Special Action Force. Ito, kakaiba ang kanyang kulay, camouflage, sa naunang dalawang APC na pumwesto kanina. At sa ngayon, nakikita na natin na ready na itong mga tauhan ng Special Action Force sa anumang sitwasyon. Patuloy na gumugulong, Connie. Lumalapit habang tuloy din ang buhos ng ulan. Ito, lalo susundan lang natin ang bahagya kung hanggang saan nga sila pupwesto at malalaman natin. Susubukan natin kumpirmahin, Connie, mamaya-maya kung ano nga pa ang kanilang direktibo, kung sila pa ay tutuloy-tuloy sa mismong harapan ng Manila Peninsula o sila pa ay pupwesto lamang sa isang stratehikong lugar, Connie. Okay, maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ngayon naman po ay balikan natin o puntahan naman natin ngayon ang ating kasamang si Arnold Clavio para sa iba pang mga report. Okay, patuloy po natin sinusubaybayan itong nagaganap po ngayon na pangyayari dyan sa Makati area at daron po nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ibigay sa inyo mga pinakauling kaganapan hinggil dito sa ginawang pag-walkout ni Senador Trillanes at ni General Danny Lim sa kanilang hearing dito po sa Makati RTC kaugnay ng Okyod Mutiny at ang hiwalay na kaso
natangkang pagpapabagsak sa administrasyon noong Pebrero ng taong kasalukuyan. At mula doon sa RTC, nagmarcha nga sila sa Makati Avenue habang sa kasagsagan ng ulan at nagtuloy dito sa Manila Pen upang isagawa ang press conference kung saan binasa nitong si General Danny Lim ang isang printout na statement hinggil sa kanilang pagkadismaya na sa mga sunod-sunod na issue dito sa Arroyo administration. At ngayon, nandun pa rin sila sa loob ng Manila Pen at kung saan sinasagawa pa rin ng ilan sa mga, kung ano man mga plano sa kanila dahil nag-issue na ang Manila RTC na contemptuous itong kanilang ginawa at medyo may paglapag sa mga umiiral na batas. Kumbisido rin ng ilan sa ating mga kinatawan sa katarungan na medyo maituring silang pugante ayon na rin kay Secretary ng Department of National Defense, no? Sa ngayon, Arnold, kakabalita lang sa atin ang ating kasamang si John Consulta. Doon sa nakikita nating video sa baba ay papapunta na daw itong mga tropa ng pulis at militar dyan sa Manila Peninsula. Although, hindi pa natin alam kung ano talaga yung direktiba sa kanila. Kung sila ba ay papasok na sa loob o kaya naman ay mag-aantabay lang sa labas ng Manila Peninsula. Pero siguro tamang proseso ay kung magpapalabas ang korte ng Makati, no? Na hulihin uli itong mga ito dahil recess Yes. Nung lumabas itong mga ito at hindi pa tapos yung proseso ng kanilang kaso, hawak nila itong kung anumang warrant of arrest na Meron na daw, ipalabas ng naturang hukom at ito ang maaaring magpagtibay dito sa pwersa ng PNP na ipatupod. Samantala, narito at tingnan natin ang sitwasyon si Susan Enriquez kasama si Senador Antonio Trillanes. Susan? Susan? Susan Enriquez? Go ahead, Susan. Go ahead. Tayo pa rin sa second floor sa function. Kasi dumating na po dito kanina si dating Vice President Tito Lingona. Dumating na rin si Atty. R.G. Guevara. At ilang minuto pa lang nakakita dumating po dito ang dalawang miyembro ng pulisya na pagdalaman po natin na ito ay si Senior Superintendent Jaime Calungsod, ang Deputy Director for Administration ng Southern Police District. Pero pinausap po namin siya, pero yung sa nagsalita, hindi namin alam kung ano ang layunin ng pagpunta dito itong Senior Superintendent Jaime Calungsod na Deputy Director for Administration ng Southern Police District. May kasama pa rin siya isang miyembro. Yan, nakikita ko natin ngayon, limang parang sa hallway ngayon, itong si Senador Trillanes, so ngayon sa mga empleyado po dito sa Pasel, Manila, pero nag-uusap sila dito sa pinaka-hallway. Naka-itim na jacket po itong si Senador Trillanes at Subala. So, lumalabas po ngayon itong si Senior Superintendent na uuro natin na kanyang nahanap kung ano yung layunin ng pagpupunta dito. Layunin ng pagpupunta. Okay, mga ikan. Sa uling report ni Susan, may emisary po ng gobyerno, Nino, na makipag-usap dito sa grupo nila Trillanes doon sa loob ng Manila Pen. At yun ang kanyang huling impormasyon na nakalap doon sa loob para kahit paano itignan. Pero may mga report na kasi parang inunahan yung mga plano bukas, no? Bukas kasi holiday at pagdiriwang yung Bonifacio Day, may mga plano na yung multisector na magkakaroon ng rally at muling mananawagan nga ng pagbibitiw sa tungkulin na Pangulo Arroyo. Yung mga personalidad na binanggit doon sa planong rally bukas, ito yung mga personalidad ngayon nakikita natin ngayon. Kaya sinasabi na kanina nga na hindi ito planado, pero halos lahat ng anggulo na kanilang binabanggit nagkakadire-diretso dito sa loob ng Manila Pen. Kanina, Arnold, nabanggit din ng ating kasama si Susan Enriquez na may mga managers na ng hotel na nagtatry na mag-pacify din doon sa sitwasyon. Dahil sa nakikita nga natin at kanina doon sa mga nireport sa atin, yung mga sundalo ay nakakalat na sa buong Manila Peninsula. Although, ang rough estimate ni Lia Manyala kanina ay nasa 30 plus na mga Magdalo group or soldiers ang nandoon sa loob at nakakalat dito. At ito yung mga armado rin. Sila, no? Yung mga dati nilang suot. Ito yung mga armado rin. At sabi nga, ito yung dumalo doon sa hearing nila. Ang talagang nais nating malaman ay kung paano sila nagkaroon ng mga
baril. Oo. Yung armas na nakita natin minsan, yung sa escort, yun naman may armas na Kinuha. kasamang nagmarcha. Pero sinasabi naman ng mga nag-escort, hindi sila sumusuporta, pero kinokontrol nila kasi ang instruction sa kanila, bantayan itong mga sundalong Magdalo. Kaya napasabay sila sa marcha, pero sinasabi naman ng kabilang kampo, sumusuporta daw itong mga escort. So, ito kanya-kanya ng Panig, kanya-kanya ng pag-i-issue ng kung ano yung medyo makakatulong sa hanay nila, talaga isasabihin ito para makakuha ng simpatiya din ng ating publiko. Although humihimok sila, pero wala namang sumasali nung sa marcha kanina, no? Although may pumapalakpak, may bumubusina, pero marami rin ang medyo nagulat at nagpahayag ng pagkainis sa nangyari kaninang Nais ko lang balikan tanghali. na Arnold, yung kanina nga sinabi ni General Esperon, nananawagan siya sa publiko na talaga manatiling kalmado dito sa nangyayaring ito sa Makati. At pinaalalahanan din sa press con kanina na nabanggit na tutuloy pa rin daw sa kanyang trip over the weekend itong si Presidente Arroyo sa Europa. Oo, so siguro this gives us an idea now kung gaano din kakalmado so far ang ating pamahalaan sa nangyayaring sitwasyon dahil tutuloy pa nga daw ito sa kanyang trip. Okay, narito na po si Maris Umali. Maris. Yes, Arnold. Bahagya nga nagkaroon ng tensyon dito sa labas ng Manila Peninsula sa likurang bahagi. Matapos pilit na pinaalis ng mga pulis at sundalo ang maralista na pumunta rito para suportahan sina General Danny Lim at Senador Antonio Trillanes. Ayon sa mga nagpoprotesta, mapayapa naman daw nilang ipinapahayag ang kanilang pagsusuporta sa ginagawa nila Trillanes sa loob ng Manila Pen. Wala rin daw silang mga armas para makapanakit, kaya't nagagalit sila kung bakit kailangan pa raw silang paalisin dun sa kanilang kinalalagyan. Ayon sa mga otoridad, ginagawa lang daw nila ang utos ng mga nasa taas. Hindi lang mga taga-suporta ni Trillanes na naririto, may mga manggagawa rin na may mga kasama pang mga bata ang pumunta rito. Dumating din kani-kanina lamang, Arnold, si Pong Quirubin, yung asawa ni Colonel Ariel Quirubin, at ayon nga sa kanya, bagamat wala siyang alam dun sa ginawang plano nitong Sina General Lim at Senador Trillanes, pumunta na rin siya rito para magpahayag ng kanilang suporta sa kanila. At nanawagan nga siya sa lahat ng tao, mga publiko na pumunta rin daw sila rito para magpahayag ng kanilang suporta kay Trillanes dahil naniniwala siya na kung mas marami raw ang susuporta, sigurado raw na hindi dadanak yung dugo. At maasa si Pong Quirubin na malalagpasan daw ng mga leader na ito ng Magdalo at General Lim itong pinasok nilang plano ngayon. So, patuloy naman na nakabantay dito, nakabarikada dito ang mga militar, mga elemento ng Philippine Air Force, Philippine Navy, mga military police at meron ding mga police na nagbabantay dito sa buong paligid ng Manila Peninsula para siguraduhin ang seguridad dito sa hotel. Arnold? Maris, ang binigay na deadline sa mga grupong nandiyan sa labas? Actually, Arnold, ang sinabi sa atin nung head ng mga pulis dito na hindi naman niya sinabi kung anong pangalan niya, wala pa naman daw binibigay na instruction sina General Barrias o yung mga nakatataas kung hanggang anong oras mananatili yung mga ralista dito. Ang nais lang daw nila ay palayuin dun sa mismong area o dun sa buong paligid ng Manila Peninsula itong mga ralista para hindi na sila makagulo pa at hindi na magkaroon ng aberya pa. Pero walang sinabing oras kung hanggang anong oras sila papayagang manatili rito. Maris, dito sa video na nakikita natin, Maris, si Juanito? Oo. Okay, naputol si Maris. Ito'y kaugnay ng mga nagrarally sa may labas nitong Manila Pen na sinasabi ng PNP, NCRPO, kung maaari, umalis na sila, no? Kung wala silang ginagawa lang. Actually, ang isa pang concern dyan ng mga motorista naman, yung trapiko, kasi may ilang parte na sinasabing nakakalito daw dahil hindi nila kung saan talaga susuong, di ba, o dadaan. At saka nakakalito dyan, yung mga uniformado. Hindi mo alam kung kakampi o nasa government side dahil wala rin silang, pag tinanong mo, wala rin silang komento, naghihintay din sila ng mga instruction na hindi naman sinasabi kung kanino. Lalo na makita mo na yan bahagi ng armed forces, yung Air Force, yung Marines at sa parig naman ng PNP, yung Special Action Force, nandyan lang at nakapaligid sa buong Manila Peninsula. Nakakalito dahil parang pare-pareho sila ng, diba, ng itsura, lang, wala talagang, kumbaga magde-define kung malalaman mo lang yung Magdalo, yung may suot silang armband na dati na sinuot nung Oakwood Mutiny.
Sabi nga ng iba, napakahilig sa hotel nitong si Senador Antonio Trillanes, no, para Oo nga. ipakita o ipahayag sa publiko yung kanyang mga saloobin, talagang nagtutungin siya sa mga hotel. Kasi alam mo, ang sinasabi din nila dyan, since Makati is a business district, talagang malaki ang nagagawang pansin kapag dyan ginagawa sa Makati dahil talagang yung mga negosyo, yung mga negosyante talagang nakakapansin nitong gulo. Pinaparalisa mo yung Oo. pananalapi ng gobyerno, yung ekonomiya niya. Yes, oo. Alam mo naman, panabali yun, medyo hihina rin ang gobyerno sa tingin nila. Pero sa nakikita yata sa stock yata, medyo kahit pa paano, nagre-react dito sa nangyaring ito sa Makati. Tsaka sa Makati, siyempre, kakampi mo yung, di ba? Oo, mayor. Yung mayor doon. Although kanina magkasama nga si dating Pangulo Estrada at Makati Mayor Jojo Marbinay, Nagpahayag sila na wala daw silang nakalat, kinalaman. inaalam na nagkaroon dito. Na nagkaroon ng ganung aksyon itong si Trillanes at itong si General Danny Lim, Yes. no? In fact, according to Claire Delfin, yung ating reporter doon, kanina ay nagkakaroon sila ng medical mission. Pero alam naman daw kaagad nung dalawa itong pangyayari dito, parang it's no surprise. Although wala naman tayong sinasabi na kumbaga may kinalaman talaga o tumanggap sila ng anumang tawag. In fact, dininay ito ni dating Pangulong Estrada na nakakuha siya ng anumang tawag mula kay Senator Trillanes o sa kanyang kampo. Maraming tinatawagan yung dalawa eh. Oo. Marami siyang marami siyang hinihinga ng payo kagaya ng kanilang mga pagmarcha dito sa Makati. Jun Veneracion, kamusta sa lugar mo? Igan, punong-puno na itong lobby. Nag-check out na itong mga hotel guests dito ngayon dahil na rin dun sa unang pinag-utos nitong ng PNP. Itong particular si Police Director Jerry Barrias na i-vacate na itong lugar, yung mga guests. Pati nga yung media ay pinapalabas na rin na hindi natin alam kung ano yung magiging susunod na hakbang. Pero nagbigay nga ito ng 3 p.m. deadline para daw bumaba itong grupo ni General Danny Lim at ng grupo ni Senador Antonio Trillanes. Kanina Igan ay pinapanik na yung isa sa mga mista ni General Lim sa PNI Class 1978. Dalawa actually itong sina Senior Superintendent Jaime Calungsod at Jeronimo Reside. Sila yung magsisilbisa ng negosyador. Pinapanik sila doon sa second floor. Hindi natin na masabi sa ngayon kung nagkaroon ba talaga ng face-to-face conversation itong dalawa na ito kay General Danny Lim. Pero few minutes back ay bumaba na itong si Senior Superintendent Jaime Calungsod, isang nga doon sa mga negosyador, pero tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol doon sa naging mission niya sa pagpunta rito bilang ang kaklase nitong si General Danny Lim sa PNI Class 1978. Pero ang kanila doon talagang mission ay kumbinsihin itong bumaba at makipag-usap ng maayos. Sabi naman kanina ni Police Director Jerry Barrias ay kung magmamatigas ang grupo nitong nandito sa hotel ay mapipilitan silang gumamit ng puwersa, Arnold, paglipas nga ng 3 p.m. deadline. So, yung 3 p.m. deadline, kanino yon? Kaya na Trillanes at General Lim? Yes, Roger, Arnold. Yung deadline na yun ay binigay nitong si Jerry Barrias, General Jerry Barrias, sa grupo ng nila Danny Lim. Na lumabas na at nabungaba, Arnold, at tapusin na itong problema na ito. Sabi niya, ang estimate niya dito sa mga tropa na nandito ngayon sa Peninsula, o yung particular itong grupo ni Trillanes and General Lim ay more or less 100 lang daw. 100 armado, Arnold. Armado? Yes, Arnold. Oo. At ay, yung mga tao naman sa labas, may binigyan na ding deadline si General Barrias? Well, we suppose, Arnold, na dapat before 3 p.m. yun. Kaya nga ngayon ay nagpupumbog itong mga tao ngayon dito sa front desk para ayusin itong mga papeles ng mga hotel guests para nga makapag-check out na sila bago man dumating yung taktang deadline na alas 3 ng hapon. Persado ba ang pagiging ang paglabas sa kanila? Persado kung hindi aabutin itong deadline na ito? Yan ang hindi pa masabi, Arnold, pero ngayon mukhang hindi naman nakikita natin na kailangan pa ng persahan ng pagpapalabas. Napaka-kalmado naman ng pakikiusap ng ilang kawani ng Philippine National Police dito sa mga hotel guests. Pero kapansin-pansin, ngayon, bawal na pumasok sa loob. Ito, hinaharang na ng mga gwardiya. Bawal na yung pagpasok ng mga tao sa loob. Ang inaasikaso na lang ay yung mga taong papalabas. Kaya yung mga kasama natin sa media ay nandun na lang sa labas at hindi na makapasok. June, si Connie Season ito, June. Bagit kasi kanina ni kasama Lia Manyala na pati media ay hindi na rin pinapalabas talaga kung saan sila huling naroon. Ano ba ang senaryo ng mga kasama naman natin dyan sa media? Ang instruction din kasi ng Philippine National Police, Connie, same din sa mga guests, same din sa mga media, yung wala dong kinalaman dito sa gagawin nilang negosasyon at pakikipag-usap,
ay palalabasin ng hotel bago sumapit yung deadline na alas 3 Okay. ng hapon. With the 3 o'clock deadline na sinasabi, kamusta yung scenario ng mga kababayan naman natin dyan na nasa hotel, pati yung mga nagwo-work particularly, no? I'm sure nagkakaroon din sila ng usap-usapan on their own, June. Again, Connie, medyo choppy. With yung 3 p.m. deadline, June, ano ba ang nakakalap naman nating impormasyon doon naman sa mga kumbaga kawani ng hotel mismo para mapanatili naman nila yung pagiging kalma ng kanilang mga guests dyan? O sila mismo? Ang sabi kasi ni General Varias, Connie, ay pati yung mga staff ay kung pwedeng mag-move out dito sa hotel. Ang pinapatira lang kung sakasakali ay yung mga ngalaga ng security, yun nga yung hotel security. At medyo nagagahoy nga sa oras, medyo ang tansin, mga 30 minutes na lang bago mag-alas 3. Hindi natin alam kung anong mangyayari dito. Ito, kapapasok ng General Varias at sinasabi niya pati ng mga media na umalis na rin dito sa loob ng hotel. June, ilan ba so far, June, yung mga kawani o yung mga guests na talagang pinapaalis na? Meron na bang nakaalis? Ano yan, Connie? Meron na, sa kasalukuyan, meron na bang nakikita tayo ngayon? Oo, meron bang umaalis na ng mga guests, yung mga kawani ng hotel? Napakarami na nitong mga hotel guests na nag-check out. Actually, even before magbaba ng directive itong si General Varias, ay makikita na tayo kaninang mga naglabasan ng mga hotel guests at nababasa natin sa kanilang mukha. Yung tensyon na rin, pero may mga iba naman na parang deadma lang. At isa sa mga apektado dito, yung pamilya ni dating Police General Ramon Montaño. Pasal kasi nung anak niya at dito sa hotel na ito gaganapin yung reception. At hindi nila malaman ngayon kung anong adjustments ang gagawin nila. What about yung staff? June, yung mga staff ng hotel, napalabas na rin ba? Yung mga staff, hindi pa naman, stay put pa naman sila. Pero nakikita natin, lalo na itong sa may bar dito sa lobby, ay tinakpan na ng kumot. At pakinggan natin konti yung instruction niya. Okay, John, nalaman na ba si... John? Nakikiusap kami sa inyo, lumabas na po kayo. Ayun, nakikiusap na po. Okay. John, nalaman na ba sino nagpa-reserve ng kwarto dyan sa Manila Pen? John? Okay, balikan natin si John Veneracion at ayun, mismo si General Varias nagpapalabas dun sa mga taong nandun sa loob at makausap natin sa... okay. Nagpapalabas siya ngayon. Ayan, live po yan dun sa lobby ng Manila Pen at pinapalabas siya ngayon ng mga taong. Pati media ay hinihiling na lumabas na po doon sa second floor ng Manila Pen kung saan nandun po sina Trillanes at itong si John Lim. Nakikiusap si General Varias. This is in light, Arnold, sa 3 p.m. deadline. Baka malapit naman, na tsaka pag ganyan karaming tao, syempre, yung seguridad talagang pagsisikap mo na makausap din ng mas maayos, nawawala . Alam mo, may mga camera, may mga ibang taong hindi mo alam kung nakikialam mo kung paano doon. Kaya lang, bisa pinapalabas mo, kinukunan pa siya. Ayan. So pati media, mga staff, pati mga guests ay pinapalabas na ngayon ni General Varias dyan po sa Manila Peninsula. At nakikita natin ngayon sa video, Arnold, itong si General Varias, kanina may katapat na merong band, na parang Magdalo din. So talagang, ayan, nakikita natin na nag-uusap-usap sila. Susan Enriquez. Susan, go ahead, Susan. Saan? Yes, Arnold. Go ahead. Yes, Connie. Arnold. Andito pa kami sa second floor. Bali, 13 function rooms pala ito, no? Okay. At so, hindi masabi sa atin itong mga kasamahan natin ditong nagtatrabaho sa hotel. Kung sino nagpa-reserve? Hindi, saka kung anong particular. Kasi mahaba itong hallway na to Mahaba yung hallway, so marami yung pinapasok na kwarto nila Senator Trillanes, pati ng mga dadatingan dito. At ang matulog nga sinabi ko kanina, dumating si na Bishop Diaz, si Bishop Bayer, si dating Vice President. Susan? Ibarra. Yes. Ito yung nangyayari ngayon. Yes, Arnold. Ano na yung nakikita natin sa video? Susan? Yes, Connie. Yan yung kanina nga nabanggit natin, Arnold, na nagkatapat na ngayon itong si General Varias at itong mga Magdalo. So nakikita natin ngayon, kinukuha ng mga media, kasama natin sa media, ang kanilang pag-uusap. Although, it looks hindi like... Hindi siya inintindi ni Varias. Tuloy ang kanya para lumabas. Yes. Pero, yun yung isang Magdalo soldier na
na nakikipag-usap or trying na talaga makipag-usap din sa kanya si General Barrias, no? Ito yung tinatawag, pagtatapat ngayon ng dalawang panig, no? Yes, face off. Pero tingnan natin kung... Tina, go ahead, Tina. Arnold, Ano nangyayari dyan? Arnold, nasa loob na ng Manila Peninsula sa PNP NCRPO Chief Jerry Barrias at sinisikap niyang makaakyat second floor nitong hotel, pero doon pa lang sa lobby ay naharang na siya ng ilang mga kagrupo nitong si Senator Trillanes at General Danny Lim. Sa ngayon naka-impil sila sa lobby, pero habang gumagalaw si Barrias, talagang sinusundan siya ng mga sundalo na kapatid na may pulang armband. Tina, ano yung nais si General Barrias makaakyat sa taas? Makaakyat siya, nasa lobby kasi. Pero nananawagan din siya magsilabas na lahat, di ba? Tapos, sino yung Magdalene soldier na pilit na parang hinaharang siya? Marami sila mga naka-armband na pula. Ito yung mga galing dito sa second floor na biglang nagtakbuhan pababa. Yung nandito na si Barrias at pinaupo nila sa lobby. So ngayon nagbibigay ng statement. Nasa second floor kasi tayo, hindi tayo makababa, Arnold. Dahil pag bumaba tayo sa lobby, hindi na tayo ulit papaakyatin ng mga Magdalo, paakyat ng stairs. Oo, so napakahigpit din nila dito sa loob. So kahit nga itong si Barrias ay hindi makaporma sa kanila. Dahil hanggang ngayon nasa lobby pa rin siya at nagbibigay siya ng statement ngayon sa media. Yung main door naman ng hotel ay gwardyado ng mga pulis at hindi na nagpapapasok ng mga tao dito sa hotel. Tina, paglilinaw lamang. So yung kaninang nakita natin na inaakala natin nga nagtatry makipag-usap itong Magdalo na naka-armband nga na kaya General Barrias ay hindi talaga nakikipag-usap kundi kumbaga tinataboy siya, ganun ba? Hinaharang nila para hindi makalapit dun sa stairs paakyat ng second floor. Dahil nasa second floor yung kanilang command post sa loob ng Rizal Function Room. Ngayon hindi pa natin... Okay, Tina, teka lang, pakinggan natin yung nagaganap na usapan sa lobby, no? Ayan, sige, go ahead, Arnold. Ayan, lilitaw na. Hello. Ay, nako. Sino yun? Hello. John V? Go ahead. Nasa lobby ka? Nagkakaroon ng komosyon. Lumabas, Arnold. Pinalabas itong si Police Director Jerry Barrias. Anong naging usapan nila doon? Tatalapakan yung mga tropa ng Magdalo na nandito na nagsisikir sa loob ng building. Nagkaroon ng brief na usapan. Itong si Barrias Arnold at ilang 4 leaders ng Magdalo. At dumating sa punto na halos ipagtulakan na ng Magdalo yung security personnel. Itong si Jerry Barrias palabas ng hotel premises, Arnold. Kanina kasi, nung nagbibigay ng instruction si General Barrias sa mga kamari ng media na umalis na dito sa loob ng building, Arnold, ay binu siya itong ilang mga miyembro ng Magdalo. O particular itong mga enlisted personnel na nagsisecure sa kanila. At doon na bumaba yung ilang leaders ng Magdalo. At yun nga, nagkaroon ng konting tulakan. Hanggang nagtagumpay nga sila na mapalabas itong grupo ni General Barrias. So, ibig sabihin, hindi siya pinayagan talaga na mag-stay doon sa lobby? Hindi na, Arnold. Hindi na. Talagang kanina may konting kabarin kanina nung naranasan tumakawin ng media rito dahil grabe yung tensyon yung ibang security personnel ng Magdalo. Hindi naman nakaporma na yung kanilang mga baril. Oo nga, so medyo nagkagirian, John? Hindi naman to that extent, Arnold, pero makikita mo yung kahandaan nila kasi yung makikita mo yung paano nila iporma yung kanilang mga baril nung nagkakaroon ng komosyon dito sa gitna ng hotel lobby. June, dun sa nakikita nating video, ayan po yung lobby, no? Ito, nakikita muna natin ang interview kay General Barrias. Tingnan natin kung mapipick up natin. Lagyan mo daw ng komyo yung anong landa. Dilaw daw sa snake. Hiningan na ng reaksyon si General Barrias. Sa pagpapaalis sa kanya ng isa sa mga leader ng Magdalo. Our security forces.
it was not a negotiation that happened. We just delivered to them the message that they should give up peacefully. We are giving them up to 3 o'clock. Yes. That's it. There will be arrests that will be made by that time. By... Yes. Yes, yes. Si Alan, may ina-address si Alan, may ina-address si Alan. We hope that matapos ito the earliest possible time. And appropriate action will be taken on those who are armed. Yes, yes. As we are talking right now, our security forces are also preparing for the next action that will be taken, and that is to effect the arrest. We are clearing the area. We are forcing some people to get out, but we have to meet the timeline of 3 o'clock. By 3 o'clock? Yes, even our people who are supposed to be, yung kinakausap ko sa loob na ayaw lumabas, we will bring our own troops pa sa loob to convince them to get out, but if they don't, the action of enforcing the arrest will have to be undertaken. Yun, aarestuhin na nila daw ang mga magdalo pag hindi lumabas. Sir, ano po ang deadline? Well, that is a part of the whole thing. Ano po ang deadline, sir? 3 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock, What will yes. happen after 3 o'clock? The arrest will be made at 3 o'clock. Sir, sa tingin What if they resist? Anong unit po? We have a combined troop of the AFP and the Philippine National Police. Paano po kung mag-resist sila? If there will be a resistance coming from them, then the appropriate action will be taken against those who are going to resist it. What will that be? What action will that be? The appropriate action will be taken against them. Kahit ba yung civilian kasama nila, paparesto nyo rin? Kahit yung civilian Let's hope that it will not come to that. Sir, yung mga civilian doon? Mga civilian, sir, na supporters nila. Iya nga, pati yung mga civilian, sinasabihan naman natin na lumabas na sila. The staff will make sure that all the other guests will have to get out first. We have already a coordination with the staff. Okay, by 3 o'clock. Okay naman, okay naman. Yeah, I think so. Yes, yes, yes. Even the security. All those, the media, we have been talking to the media. We have been asking them to get out also for their own safety, just in case the arrest will turn out to be a little bit harsh. So, para hindi na sila masama sa gulo. Sir, paano kung halimbawa, paano malaman namin ang sitwasyon kung palabasin lahat yun doon? Ano po? Ano kasama niyo? Watch out. Okay, dinitalye ni General Barrios yung nangyari doon sa lobby, pero ang punto, pag alas 3, ibang sitwasyon na yung makikita natin kaysa yung nung hinarang siya, di ba? Doon sa loob ng lobby ng ilang core group ng Magdalo. Mangyayari kasi, kung sila mag-enforce ng pag-aresto dito sa mga personalidad na involved dito, ganon din ang gagawing pagharang mamaya. Pero sana hindi maging ganon, maging maayos ang lahat We bago have to mag-alas 3. remember, Arnold, na meron pang ibang mga nasa lobby ngayon na mga civilians at yung media nga, nandun din. Media, hospital staff, nandun pa rin. Yes, yung At unang hotel staff. Sinasabi nga ni Tina, hindi pa alam kung anong yung function room, kung nasaan si Trillanes at si Danny Lim, dahil 13 pala ito, no? Sandra Aguinaldo. Sandra? Igan, kasama ko ngayon si Director Barrias. Director Barrias, Arnold Clavio po. General? Arnold Clavio. Okay, General, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon, General Barrias. Hello? Okay. Igan? Okay, medyo, narinig niya pero umalis na muna marami ito, na nagtatanong. Sandra? Igan, Go ahead. kasama ko ngayon si Director Barrias. Will you organize yourself first? Organize yourself. Okay. I will give to you a piece of paper. Sandali lang. Okay. Okay, Arnold, medyo sige. hindi pa willing magpa-tuman ngayon si Director Barrias, pero sa ayan, nakaharap ng pamilya. Ito na siya. Senator Trillanes. Captain Alejandro, Lieutenant Senior Grade Layo, Penteton, Lieutenant Senior Grade Cabachan, Lieutenant Senior Grade Gonzales, Tanggalang, Torreto, Pascua, Contejos, Ofiano, then Lieutenant Pascua and Julius Mesa and Cesar Gonzales. This is an order coming from Judge Pimentel
to locate and care of anywhere in the Philippines guilty of contempt of court and to bring them before the court as soon as possible. So that's the order of the judge. And this is because of, I think, their action this morning. We will ask